ombudsman na ito, yung the same person na sinabi ni Erwin Tulfo, we have to bend the law. Ayun. Yes, sir. Binend din ng law. Binrake pa ang law. Gumawa ng sariling law para lang maging ombudsman yan. Talaga namang obvious na pinilit lang. Sa sinasabi, no sacred cows. Nung DOJ secretary siya, may sacred cows. Ibig mong sabihin, naging santo siya, naging matino siya na public servant dahil lang papunta siya sa ombudsman. Anong nagbago? Wala naman Ganun pa naman ang pagmumuka niya, di ba? Nagkaloko-loko na nga di ba? Katulad ngayon, di ba? Yan ang sinasabi ko, di ba? Na-predict na natin, moro-moro lang yung ginagawang yan. Lahat ay gagawin para ang maging ombudsman ay si Boying Remulla. Ayan, di ba? Natatawa nga ako, unang-unang interview sa kanya, binanggit niya agad niya si Sara Duterte. Wala daw siyang sisinuhin. Pero nung nasa DOJ siya, may sinino siya, di ba? Si Martin Romualdez. Ngayon naman, may sinisino siya kasi uunahin niya si Sara Duterte. Alam na naman natin yan. No surprises, mga kasama. Ang natatawa lang ako, may mga nagbabash sa akin. Kawawa daw ako ngayong ombudsman na si pangalan nito, Boying Remulla. Opo. Sabi ko, paano ako maging kawawa? Hindi naman ako opisyal ng gobyerno. Hindi naman ako nagnakaw. Tagal ko nang wala sa gobyerno. At kahit alam nyo po, hindi naman sa pagmamalaki, kahit sino naman ang presidente, kahit sinong CJ, kahit sinong ombudsman, kahit sino lahat yan, okay naman po sa akin. Kasi yung opisina po namin ay maliit na opisina, naghahanap buhay kami ipagtanggol yung mga dapat ipagtanggol. Hindi po katulad ng mga opisina yan na iba. Hindi ko nababangatin kung sino, pero alam naman po natin yan na yung mga law offices na yan, hindi po legal services ang binebenta. Kundi influence peddling ang ginagawa. Gusto nila malapit sila sa mga namumuno at sila ay nang didiskarte, nag-aayos ng kaso. Huwag na po tayong magmaang-maangan. Huwag na nating lokohin ang ating sarili. Marami pong ganyan. Tingnan nyo na lang noon, lalo na nung panahon ng martial law, doon biglang lumaki yung ilang mga law offices na hanggang ngayon, second generation na, ay nandiyan pa rin yung impluensya, yung iba po ay nasa gobyerno na. Yan yung mga law office na mga nanungkulan sa ilalim ni Marcos Sr. Di ba? May mga crony-crony yan okay. Di ba? Katulad noong panahon ni Marcos Sr., di ba may sinasabi mga crony. Pero alam nyo, maayos naman noon. Let's take for instance si Rudy Cuenca, yung CDCP, Construction and Development Corporation of the Philippines. Sabi nila noon, crony yan parang mga SunWest, di ba, yung mga binanggit na top 15, di ba? High Tone, di ba? Nakukuha niya lahat ng malalaking kontrata ng gobyerno. Tama naman yun. Siguro nga, kilala kong personal, si Rudy Cuenca. Siguro nga, halos lahat ng kontrata ng gobyerno, nakukuha niya. Pero, maayos ang pagkagawa. Marcos Highway, andyan pa. Yang South Luzon Expressway project niya yan. Ng CDCB, andyan pa. Halos lahat ng proyekto, walang ghost. Inayos ng maayos. Marcos Highway, papuntang Ilocos, di ba? O hanggang Tugigaraw yata yun, kung di ako nagkakamali. Kasi isang beses, by land, pumunta akong Tugigaraw, may hearing ako roon nung nasa DILG ako. Official capacity. Medyo bumabagyo, ayaw mag-take off nung chopper ng PNP. Dati nung panahon ni Mayor Lim, mga year 2000, 1999, mayroong air group ang PNP, may mga Eurocopter yon. Siyempre, official function, magpe-prepare sila para dalhin si Secretary Fred Lim, dating mayor ng Maynila.
biglang hindi makakapunta. Opo. Ako ang representative, siyempre, wala namang masama doon kasasakay. Doon sa chopper, halimbawa Tuguegarao Lakad o Baguio. Opo. O minsan, dyan lang, malapit-lapit lang, 15. Sa Chaong, 15 minutes lang. Okay. At least, Isang beses sasakyan ako by land sa Tuguegarao. Opo. Ang ganda pa rin ng Marcos Highway. Wow. O, di ba? Marcos Highway, papuntang Baguio, di ba? Andiyan pa rin, buhay pa rin, walang ghost. walang bako-bako. Oo, si Rudy Cuenca lang ang ghost. Kasi pumanaw na eh. Siya lang ang ghost. Oo, pero yung mga project niya, Okay. walang ghost. Hindi katulad ngayon. O, babalik tayo sa ombudsman, di ba? Sa sinasabi, no sacred cows. Nung DOJ secretary siya, may sacred cows. Ibig mong sabihin, naging santo siya, naging matino siya na public servant dahil lang papunta siya sa ombudsman. Anong nagbago? Wala naman Ganun pa naman ang pagmumuka niya, di ba? Hindi naman nagbago. Ay, nako, maraming netizen na hindi natutuwa sa nangyayari daw ngayon kasi para daw lahat iisang side lang. Oo, kasi nga, talaga namang obvious na pinilit lang. Yun nga po. Oo. Kaya yun. Ang ombudsman na ito, yung the same person na sinabi ni Erwin Tulfo, we have to bend the law. Ayun. Yes, sir. Binend din ng law. Binrake pa ang law. Gumawa ng sariling law para lang maging ombudsman yan. Yun nga po, Oo. nakakatakot. Siya yung umuo na pwede daw i-bend ng law. Gina-justify pa niya. Sometimes daw, you have to bend, parang ruler daw. O ibabaliin mo, hindi mo naman sisirain. Hindi po ganun ang batas. Kaya nga may kasabihan ang sa Roman law, dura lex, sed lex. The law is harsh. The law is hard. But it is the law. Yun ang batas. Ang tamang philosophy sa batas, yung sinabi ni Mayor Fred Lim. Ano po? The law applies to all. Otherwise, none at all. Ayun. O dapat ang batas ay ipatupad sa lahat. Otherwise, kamote na, wala na, none at all. Diba? Yun ang tamang attitude. Pangit ang Hindi mangyari yung sa atin. bend the law. Diba? Magiging lawless country daw Walang tayo. kwenta yung batas. Diba sabi ni Erwin Tulfo? Mas mataas ang mamamayan sa batas. Vox populi, vox dei. Hindi po ganon. Ang gustong mangyari ni Erwin Tulfo ay lynch mob. Dapat may due process. Batas po yung due process. Bakit batas yan? Nasa konstitusyon yan. Constitution is the highest law. Due process. Pero gusto mo mabilis. Nakakita ka ng kriminal. Hinabol mo. Binugbog mo. Binitay mo. Kumuha ka ng lubid. Binitay mo. Naghalap ka ng poste ng Meralco. Iyon. Patay na. Sinabi mo, hindi. Yun ang sigaw ng mamamayan Hindi po ganun. Pag oo ka, patay na tayo. If we have an ombudsman kung saan binrake ang mga batas para maging ombudsman at agree siya na we can bend the law, paktay na. Paktay na. Yun na nga yun Alam nyo, hindi, ako po, walang Malungkot epekto yun. sa akin yan. Kasi nga sabi ko, katulad ng sinasabi ko, yung mga bashers ko, relax lang kayo. Baliwala po sa akin kung sinong ombudsman. Ang concern ko lang, kaya tinututulan namin, ay ang bayan. Hindi po magiging maganda para sa bayan kung si Boying Remulla ang ombudsman. I said it before, I will say it again. Sa akin po, walang epekto. May mga kliyente pa naman ako. Hindi po naman mawawala ang aking mga kliyente dahil si Boying Remulla ang ombudsman. O magiging, nag-umpisa ako ng law practice ko, year 2000. Sino bang, hindi, kasi ako, ganito, history ko, 92 to 98, ako'y nasa City Hall ng Maynila. Opo. Abogado na ako noon. Opo. Empleyado ako ng gobyerno. Before that, empleyado rin ako ng gobyerno kay Doy Laurel, Office of the Vice President. Hindi pa ako abogado noon. Okay. Noong ako'y naging abogado, ang Pangulo ay si Ramos. So, empleyado ako ng gobyerno. Opo. Na nag-eleksyon ng 98, lumaban si Mayor Lim, nag-resign din ako. Ayun na. Kasi loyal ako rin sa tao Although wala namang kaming masamang tinapay, ang pumalit ay si Lito Atienza. Okay. Lumaban si Lim, natalo ni Erap. Magkaibigan sila noong panahong yon. Si Erap,
After the 1-year ban, kinuha si Mayor Lim na DILG Secretary, 1999. Nagpa-practice na ako ng law noon, ayoko nang bumalik sa gobyerno. Pinakiusapan ako ni Mayor Lim. Ferdi, inaanak noon ako sa kasal eh. Opo. Ferdi, tulungan mo ako di sa DILG. Pumunta ako sa DILG as Assistant Secretary. Ayun. So, 2001 yata, kung hindi ako nagkakamali, nag-EDSA 2, di ba? Opo. Natanggal si ERAP, naluklok si Pangulong GMA. GMA. Nag-resign ako sa DILG kasi wala na rin si Mayor Lim. Opo. Nag-practice na ako. Ayun na yun. Nag-build up na ako ng practice ko. Kalaban namin yung presidente at that time. Kasi ERAP ako eh. Para sa akin, unconstitutional yung pag-assume ng power ni Mrs. Aquino, and I said so. At hindi nag-iba yung aking view. Kanya lang, noong 2004, natapos na yung term ni ERAP, nag-eleksyon, nanalo siya, so okay na. So, legitimated na siya. Okay. Nagpa-practice ako noon. Paunti-unti naman, kahit papano, umuunlad po naman ang buhay ko. Napalitan si GMA, 2010. Naging si Aquino. Naging abogado ako ni GMA, kalaban ko pa rin yung presidente. Okay naman, umunlad naman ang buhay ko. 2016, tapos na yung term ni Aquino, naging si Duterte. Okay pa rin naman. Hindi ako humingi ng pwesto sa gobyerno, bagamat for the first time, nanalo yung manok ko sa pagka-presidente. Nakita nyo ba ako na masukan sa gobyerno? Nagpa-practice ako. Oo. So ngayon, kay Marcos Jr., tuloy pa rin ang practice ko. Irrelevant po sa akin yan. Ang tinututulan natin, yung ibang mga opisyal, ay dahil sa bayan, sa concern natin sa bayan. At wala namang mong problemang i-appoint si Boying. Pinakita lamang ni Marcos na siya ay hindi sincero sa kanyang mga pinagsasabi. Siya ay iba ang sinasabi niya sa ginagawa niya. Unang-una, ito na, ayan kay Remulla. Paano magiging transparent, impartial? BS yan. Huwag niyo paglulukuhan ng taong bayan. Siya naman, oo. Ito, ano pang hindi daw i-weaponize ang batas? Ginawa niya nung nasa DK siya, di ba? Wineponize yung batas para sa mga kalaban ng kasalukuyang pamahalaan. Ngayon, yung sinabi ni Pangulong Marcos, ICI daw. Di ba? Independent Commission on Infrastructure. Tuwan-tuwa tayo. Di ba? Merong Independent Commission. Okay. Merong magalong na subok ang integridad at ang katapatan. Pagkatapos, nawala si Magalong kasi kung ano-anong pinagagawan lang kapuitan. Bago ngayon, ayaw gawing public yung proceedings ng ICI. Bakit? Ano yung Court of the Star Chamber? Di ba sabi, hindi daw pwede. Haller, hindi ba sa konstitusyon ay mayroong probisyon na the public has the right to information on matters of public concern? Kaya nga lahat ng hearings nakikita. Public. Lahat ng hearings. So, sinasabi niya, wag daw magmadali bago hindi daw niya pakikialaman. Diyos ko po naman, pambihira naman. Meron ba naman ICI, hindi mo alam kung ano nangyayari, bigla na lang lalabas yung resulta. Yung Agrava Commission, public yun. Nanonood kami noon, television pa lang noon, walang internet. Anyway,